GR. Number 207606 February 16, 2022. Ang private complainant ay isang babaeng negosyante na may negosyo ng pagpapautang habang ang manggagawa ng gobyerno ay nagtatrabaho bilang computer operator 2 sa Universidad ng Makati, UMAK, hanggang sa maaprubahan ang kanyang opsyonal na pagreretiro noong ika-15 ng Hunyo taong 2008. Noong 2005, ang manggagawa ay unang humiram ng 10,000 mula sa nagpapautang. Ilang beses na na-renew ang utang at nakapagbayad ang trabahador sa takdang oras, kaya naging magkaibigan ang dalawa, at kalaunan ay ginawa ng negosyanteng babae ang manggagawa bilang ahente sa kanyang negosyo ng pagpapautang. Bilang ahente, ang manggagawa ay dapat magpapautang sa kanilang mga kliyente sa isang napagkasunduang rate ng interes. Tungkulin din ng manggagawa na maghanap ng mga nanghihiram, tukuyin ang kanilang katayuan o kakayahan na makabayad at ang halagang ipapahiram sa bawat isa sa kanila. Bilang bahagi ng kanilang proseso, ang manggagawa ay tatanggap ng pera mula sa babaeng negosyante na may obligasyong ihatid ang mga ito sa mga nangungutang, kinokolekta ang mga hulog o bayad mula sa mga nanghihiram, at panghuli ay ipinapadala ito sa nagpapautang. Bilang kanyang kabayaran, ang manggagawa ay tatanggap mula sa nagpapahiram ng pera ng isang komisyon na katumbas ng 5% ng kabuuang utang na nakolekta. Ang prosesong ito ay naging maayos para sa kanila sa loob ng mahabang panahon, hanggang noong 2007, nang magsimulang mabaigo ang manggagawa sa pagpapadala ng kanyang mga koleksyon. Sinubukan ni lender na makipag-ugnayan sa empleyado ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakuha lamang ng tagapagpahiram ang bagong numero ng telepono ng empleyado mula sa isa pang empleyado ng UMAK. Pagkatapos ay personal na nagkita si lender at ang empleyado sa isang restaurant, kung saan inamin umano ng empleyado na ginastos niya ang koleksyon para sa kanyang mga personal na pangangailangan. Gayunpaman, nangako siya sa nagpapahiram na babayaran niya ang nagastos na koleksyon. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, hindi na makontak ang empleyado. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, nagpadala ang tagapagpahiram ng 2 demand letter sa empleyado, na nagbabala sa kanya ng isasampang legal na aksyon sakaling mabaigo siyang ibalik ang pera sa halagang mahigit 40 milyon. Sa kabila ng nabanggit, nabigo pa rin ang empleyado na i-remit ang kanyang mga koleksyon. Dahil dito, nagsampa ng administratibong reklamo ang tagapagpahiram para sa kawalan ng katapatan laban sa empleyado ng gobyerno. Sa kanyang counter affidavit, itinanggi ng empleyado ang mga material na paratang sa reklamo. Sinabi niya na mayroon silang negosyo kung saan siya ang kasosyo sa industriya at ang nagpapahiram ay ang kapitalista. Ipinahayag niya na nakaranas siya ng kahirapan sa pagkolekta mula sa mga nangungutang sa kanila dahil sa mataas na interes na ipinapataw sa mga pautang. Gayun din, ang universidad, mga kumpanya ay nagpataw ng mahigpit na mga patakaran sa pagbabawas ng sweldo na nagpahirap sa kanya na mangolekta mula sa mga nangungutang. Sa isa pang counter affidavit, nanindigan siya na nairemit na niya ang halagang 65,693,770 sa nagpapahiram. Noong ika-29 ng Enero taong 2010, ang ombudsman ay nagbigay ng desisyon kung saan napatunayang nagkasala ang empleyado ng dishonesty. Tinanggihan ng ombudsman ang pagtatalo ng empleyado na wala itong jurisdiction sa administratibong reklamo kung isasaalang-alang ang pag-aproba ng kanyang opsyonal na pagreretiro noong ika-15 ng Hunyo taong 2008, samantalang ang reklamo ay inihain lamang noong ika-24 ng Oktubre taong 2008. Ang empleyado ay nag-avail ng opsyonal na pagreretiro pagkatapos ipadala ng abogado ng tagapagpahiram ang kanyang mga demand letter, na nagpapalam sa kanya ng posibilidad ng institusyon ng legal na aksyon laban sa kanya sakaling mabaigo siyang bayaran ang kanyang obligasyon. Katunayan, isang reklamo ang isinampa laban sa kanya 4 na buwan pagkatapos ng kanyang opsyonal na pagreretiro. Ang voluntaryong pagre-resign ng empleyado sa serbisyo ng gobyerno, dahil sa kanyang kaalaman na malamang na may magsampa ng reklamo laban sa kanya anumang oras, ay nagpapatibay sa posisyon ng ombudsman na sinubukan ng empleyado na pigilan ang pagsasampa ng kasong administratibo laban sa kanya sa pamamagitan ng pag-avail ng opsyonal na pagre-retiro.
Ang voluntaryong retirement ng empleyado sa serbisyo ng gobyerno ay hindi isang hadlang sa pagsasampa ng kasong administratibo laban sa kanya dahil ang mga nakapaligid na kalagayan ng kanyang opsyonal na pagre-retiro ay nagpapakita na ito ay nagamit upang maiwasan ang mga napipintong administratibong singil tungkol sa kanyang hindi natupad na obligasyon. Tinutukoy ng Civil Service Commission, CSC, Resolution No. 06-0538 o ang Rules on the Administrative Offense of Dishonesty. Ang dishonesty bilang, ang pagtatago ng katotohanan, na nagpapakita ng kawalan ng integridad o isang disposisyon na manlinlang, mandaya, manlinlang o magtaksil at isang layunin na lumabag sa katotohanan. Ang resolution na ito ay inilabas, upang magbigay ng klasifikasyon para sa pagkakasala ng dishonesty upang ipataw ang kaukulang parusa batay sa mga pangyayari ng kaso. Kaya, ang hindi katapatan ay inuuri bilang seryoso, hindi gaanong seryoso, o simple. Sa katunayan, ang pagkilos ng empleyado ng hindi pagpapadala ng kanyang mga koleksyon sa nagpapahiram at pag-iwas sa huli ay bumubuo ng kawalang katapatan. Maaaring ipasa na lang ng empleyado ang mga pangalan ng mga hindi nakakabayad na umutang sa lender kung sa katunayan ay nahihirapan siyang mangolekta ng bayad mula sa kanila. Bukod sa kanyang mga hubad na alegasyon, hindi siya nagpakita ng anumang patunay hinggil sa hindi nabayarang mga pautang ng mga umutang. Gayunpaman, nalaman ng korte na wala sa mga pangyayaring ibinigay sa kaso ang malubhang panlilinlang. Ang pagkilos ng empleyado, bagamat hindi tapat, ay hindi nagdulot ng malubhang pinsala sa gobyerno, at hindi rin ito ginawa kaugnay o may kaugnayan sa kanyang mga tungkulin. Kaya, ang empleyado ay administratibong nagkasala ng simpleng kawalan ng katapatan lamang. Ang simpleng kawalan ng katapatan ay may parusang suspension ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan para sa unang paglabag. Isinasaalang-alang na ang empleyado ay voluntaryong nagretiro sa serbisyo ng gobyerno, kaya sapat na parusa na ang pagkakatanggal ng 6 na buwang sweldo na ibabawas sa mga benepisyo sa pagre-retiro ng empleyado. Ang empleyado ay napatunayang guilty sa simpleng panlilinlang at pagmumultahin lamang sa halagang katumbas ng kanyang sweldo sa loob ng 6 na buwan na ibabawas mula sa kanyang mga benepisyo sa pagre-retiro.